Magandang araw sa inyo lalo na sa mga laging nakatutok dyan sa PH Trending Technology News. At syempre, sa mga kapwa nating Pinoy tech enthusiasts. Nandito kami ngayon mula sa PH Trending Business News. Ako si Lex. At ako naman si Vera, para sa isang espesyal na paghimay ng kaalaman. Oo, lalo na para sa inyo na mahilig sa virtual reality, AI at semi-computing. Alam namin gutom kayo sa mga bagong update dyan. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayon, yung mabilis na pag-angat ng virtual reality o VR. Kasi di lang siya pang gaming, di ba? Parang lumalawak na yung gamit. Tama. At titingnan natin yung tatlong malalaking kumpanya dito, Nvidia, Apple at Meta. Ano ba yung mga diskarte nila? At paano to pwedeng, alam mo yun, makaapekto sa buhay natin, sa personal growth? Ang mga info natin galing sa mga latest reports, earnings calls, market analysis. So, handa na ba kayong silipin ang future ng VR? Okay, simulan na natin tong paghimay. Sige, unang-una, yung laki ng market, nakakalula yung potential. Oo nga eh. Mula 53 billion daw ngayon, 2024, aabot ng $557 billion pagdating ng 2034. Grabe, mahigit 10 times ang laki in just a decade. Ano kayang dahilan niyan? Bakit ganun kabilis? Well, una, yung presyo ng mga headset. Pababa na ng pababa kahit papano. Nagiging mas accessible? Oo. Tapos, mas importante pa, yung gamit niya. Hindi na lang panglaro. Yun nga, nakikita ko na rin sa enterprise, sa healthcare, sa education daw. Exactly. Yung dating niche lang, parang papunta na sa pagiging mainstream. Ang bilis nga ng transition, ano? Mula sa parang fantasy lang, ngayon tool na. Oo. What's fascinating here is yung bilis talaga. So, para sa atin na nakikinig, ano ibig sabihin nito? Well, mas maraming pinto ang mabubukas, siguro. Bagong trabaho, bagong paraang para matuto. Oo, yung mga simulation sa pag-aaral or kahit sa work, 'di ba? Tama. Kaya, importante na maintindihan natin to para makasabay tayo at para sa personal growth na rin. Okay, sige. Unahin natin yung Nvidia. Sila daw yung beating heart ng VR pero di naman sila gumagawa ng headset. Paano yun? Kasi yung lakas nila nasa GPUs, Graphics Processing Units. Yung mga chips. Oo, sila yung utak sa likod ng makatotohanang graphics na kailangan sa VR. Critical yun para hindi ka mahilo, para immersive talaga. Gets? Yung bago nilang Blackwell architecture, kumita daw ng $11 billion. Wow! Yup, at hindi lang hardware. May software din sila like Omniverse. Para sa 3D collaboration yun. Parang virtual workspace? Parang ganun. Ginagamit na nga daw ng Siemens yun for virtual factory planning eh. Kahit anong headset pa ang sumikat, kailangan pa rin nila yung technology nila. Theoretically. Makes sense. Tapos malakas pa yung ibang business nila, di ba? Yung data center. Sobrang lakas. $115 billion na kita. Yun yung nagbibigay sa kanila ng financial muscle para mag-invest ng malaki sa VR research. So kahit anong mangyari sa VR market, may buffer sila. Exactly. Kaya if we connect this to the bigger picture, malaki ang chance na sila pa rin ang manguna sa technology behind VR. Kaya pala, strong buy ang consensus ng analysts. May potential upside pa na around 38%. Interesting. Oo. Sila yung pundasyon, kumbaga. Okay. Next naman, Apple. Ito yung may kamahalan talaga. $3,500 for the Vision Pro. Sino bang target nila dito? Definitely hindi pang masa sa ngayon. No? Ang tawag nila dito, spatial computing. Ano yung spatial computing? Parang mas advanced sa VR? Parang ganun. Yung idea is i-blend yung digital sa physical world mo. Hindi lang basta full immersion. Ang target nila, mga professionals tsaka enterprise users. Mga kumpanya. Oo. Binanggit nga ni Tim Cook sa earnings call yung mga gamit like virtual surgical training. Wow! Tsaka architectural design. Sa Stanford Medicine daw, ginagamit na ng surgeons para sa real-time data visualization habang nag-oopera. Grabe, parang Iron Man. Pero, $3,500 pa rin. Sulit ba yun kahit sa enterprise? Well, maliit pa lang yung kita niyan. Compared sa iPhone, syempre, $51 billion ang iPhone quarterly eh. Oo nga, ang layo.
Pero ang lakas daw ng Apple, yung ecosystem nila. Yung connection sa Mac, sa iPad. Yung integration. Yun. Tapos may $100 billion silang free cash flow annually. Grabe yung pera nila. Pang-refine nito. 100 billion pesos. So, kaya nilang maghintay. Hindi sila nagmamadali. Parang ganun. Ito yung tinatawag na premium patient bet. Tutok muna sila sa high-value enterprise use cases. Pero, sapat ba yung enterprise market lang para sa ganong presyo? Yan yung malaking tanong. This raises an important question talaga. Kakailanganin ba nila ng cheaper version para maging mas malawak yung adoption? Siguro. Kaya moderate buy lang ang consensus ng analysts na may mga 10% potential upside lang. Medyo wait and see ang market sa kanila. Okay. At syempre, last but not least, Meta. Yung dating Facebook, sila ang may Quest headsets, di ba? Hari ng consumer VR. Sila nga. Pero ito yung may malaking catch. Ano yun? Yung Reality Labs division nila. Yung gumagawa ng VR tech. Grabe. Parang cash black hole. Cash black hole. Paano mo nasabi? Isipin mo, nalugi na sila ng $60 billion since 2020. 60 billion! Grabe. Totoo ba yan? Oo. Tapos nitong Q1 lang, $4.2 billion ang lugi nila sa $412 million lang nakita. Lugi talaga. Nakakalula yung $60 billion. Bakit tinutuloy pa rin nila? Tinawag pa ni Zuckerberg na pivotal daw ang 2025. Ano meron sa 2025? Well, ang speculation is, baka may major hardware or software release sila nun. May AI features, yung Ray-Ban Meta Glasses, baka umaasa silang yun na yung turning point? Pero paano nila nafa-fund yan kung ganyang kalaki ang lugi? Eto yung what's fascinating here, ha? Yung kabilang side ng business nila, yung family of apps. Facebook, Instagram, WhatsApp. Oo, yun yung cash cow nila. Kumita yan ng $41.4 billion na may $21.8 billion operating profit sa Q1 pa lang. Wow! So yun yung sumasalo sa gastos ng Reality Labs. Exactly. Yun yung nagpupondo sa pangarap nila sa metaverse. At sila pa rin ang market leader sa headset shipments, free quarters daw ng market noong 2024. Saka may developer ecosystem na sila. So, eto yung high-risk, high-reward talaga. Kung mag-fail yung metaverse bet nila, sayang yung bilyon-bilyon. Oo. Pero kung mag-succeed sila, dahil sila na yung dominant ngayon pa lang, sila yung posibleng pinakamalaki ang anihin, ang tindi ng sugal nila. Malinaw nga sa strategies nilang tatlo na hindi na lang talaga panglibangan ang VR. Tama. Binabago niya yung entertainment eh. Hindi ka na lang nanonood, kasali ka na. Parang mabubura yung linya between viewer and participant. Exactly. Tapos yung gamit sa enterprise, healthcare, education, yun talaga yung magtutulak para maging mainstream siya. Yung mga example sa Siemens, sa Stanford. Oo. Yung bilyon-bilyong investment ng Nvidia, Apple at Meta, sign yun na seryoso sila dito. Naniniwala silang game changer to. So para sa mga nakikinig sa atin na techie, ano ang takeaway dito? Well, itong pagunlad ng VR, magbubukas to ng mga bagong paraan para matuto, magtrabaho, makipag-connect. Oo, importante na maunawaan natin yung mga nangyayari, yung strategies, para hindi tayo maiwan, para magamit natin sa personal at professional growth. Bilang buod, nakita natin yung VR market papunta na sa mainstream, pinapangunahan ng tatlong higante. Nvidia, yung backbone, low risk, Tapos Apple, yung premium patient bet sa enterprise. at Meta, yung market leader na high risk, high reward ang taya sa consumer market at metaverse. Bawat isa may kanya-kanyang diskarte, pero lahat sila humuhubog sa future ng technology na to. At hindi lang to tungkol sa gadgets, kundi kung paano tayo mamumuhay at magtatrabaho in the future. Ayun, sana marami kayong natutunan sa paghimay natin ngayon. Kung nagustuhan nyo to, please click nyo yung follow button. Oo, para updated kayo lagi. At pakishare na rin sa mga kaibigan, katrabaho, o kakilala na interesado sa tech, lalo na sa VR, AI, computing. Mahalaga tong kaalaman para sa personal growth nila. Malaking tulong yon. At bilang panghuling pagninilay na iiwan namin sa inyo,
Habang lumalalim tayo sa mga virtual worlds na to, Aha. paano natin masisiguro na itong teknolohiya ay magpapayaman sa ating tunay na buhay, sa ating real-world connections? At hindi kapalit nito. Exactly. Isang bagay na dapat nating pag-isipan habang hinuhubog ng mga kumpanyang to ang ating digital future. Malalim yun. Okay. Muli, ako si Lex. At ako si Vera Leza. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming talakayan. Hanggang sa susunod!